Sa 2024 to 2025 NBA season, ang Golden State Warriors ay may dissenting lineup ngunit ayon sa karamihan, hindi ito sapat para makapasok sa playoffs or magkampiyon. Marami ang nagsasabi na maaaring hindi rin sila makapasok sa playoffs dahil sa matinding kompetisyon sa Western Conference. Ang Warriors ay may solidong superstar sa katauhan ni two-time MVP Stephen Curry, ngunit ang pag-asa sa pagbuti ni Jonathan Kuminga upang maging all-star level player ay malaki. Kung hindi ito mangyari, ang pangalawang option ng Warriors ay nananatiling hindi tiyak. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, si Warriors majority owner Joe Lacob ay naglalayon na makuha ang two-time MVP na si Giannis Antetokounmpo upang maging kapartner ni Curry. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagkuha kay Giannis mula sa Milwaukee Bucks. Kailangan ng Bucks na magkaroon ng disappointing season at ang mga free agents na sina Chris Middleton at Brook Lopez ay magiging available sa susunod na off-season. Kung aalis na pareho sina Middleton at Lopez, maaaring maapektuhan ang future ni Giannis sa Milwaukee. Sa trade, tiyak na mawawala ang karamihan sa mga young assets at draft picks ng Warriors habang may kontrata pa si Giannis sa Bucks sa susunod na 4 na taon. Kung seryoso si Lacob na makuha si Giannis, maaaring kailanganin niyang isakripisyo ang halos lahat ng assets ng team. Sa kabilang banda, aminin man nga natin sa hindi mga tropa, hindi na rin naman maganda ang kalagayan ngayon ng dalawang superstar ng Los Angeles Lakers na sina LeBron James at Anthony Davis. Sa parte ni LeBron, tumatanda na nga ito at mas humihina ang kanyang katawan, mas nagiging prone to injury, habang kay Anthony Davis naman, alam naman nyo na ilang beses na nga itong na-injury sa mga nakaraang season. Kaya upang maiwasan ng Lakers ang pagkakaroon ng injury ng dalawa nilang superstar at mapanatiling healthy ito sa buong season, hindi na nga ito nakakagulat bakit balak ng kanilang team na gumamit ng triple tower rotation. Imbis nga na si LeBron at Anthony Davis ang makipagsabayan at makipagbanggaan sa ilalim, gagamitin nga nila dito ang kanilang tatlong big man na sina Jackson Hayes, Christian Coloco at si Kyler Kelly. Well, isa nga ito sa mga bagong game plan na gagamitin ni Coach JJ Redick para ma-preserve nila ang lakas ng dalawang superstar para syempre maging 100% pagdating ng playoffs. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang pinakabagong trade na maaring gawin pa ng Los Angeles Lakers. Paalala mga tropa, ito ay trade scenario lamang. Katulad nga ng naibalita ko sa inyo mga tropa, kahit man nga nakuhanan ng Lakers ang kanilang hinahanap na bagong center ngayong off-season, sa pagpapapirma nga nila kay Christian Coloco ng two-way contract ay hindi pa rin nga natatapos ngayon ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, isa nga sa mga manlalaro na pwede nga nilang kunin next season ay si Darius Garland mula sa Cleveland Cavaliers. Ayon nga sa binulgar na balita ng Bleacher Report, posibleng na nga na maging available ito sa trade bago ang deadline sa darating na Pebrero. Para nga sa inyong kaalaman mga tropa, nag-a-average na rin naman nga ito last season sa Cavaliers ng 18 points per game, 6.5 assists, 2.7 rebounds at 1.3 steals per game sa kanyang 44.6% shooting sa field goal at 37.1% shooting sa 3-point line. At posibleng nga nagamitin dito ng Lakers para makuha si Darius Garland ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent at ilan sa kanilang mga future draft picks.